Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. And of course, sa mga kapatiran na manonood at mga nandito ngayon sa Zoom na who are also observing Shabbat today, I would like to greet you Shabbat Shalom. At sa ating pagpatuloy, mga kapatid, na makikinig dito sa ating republish, itong ating pag-usapan today is really something about wealth po, no? Continuation po ito sa napag-usapan na po natin sa nakaraang linggo. Continuation po ito. So, I hope and pray na sa topic natin magkaroon tayo ng mga mas mga malalim pang mga pagmuni-muni patungkol sa wealth. Okay? Wealth and rewards in the reign of Yahuwah. So, diyan, kung napansin ninyo sa ating topic on Saul or Paul, false apostle, may mga query, may mga questions doon patungkol sa rewards. Okay? Kasi doon sa na-discuss natin sa Zoom, naka-zoom in lang tayo doon sa white throne judgment of Yahushua at hindi naman natin na discuss doon kung meron bang mga rewards na binabanggit o tinuturo si Yahushua. Doon sa ating scripture na present doon sa Zoom, talagang we did not present or talk about rewards doon. Pero meron namang mga other references and scriptures that Yahushua talks about rewards. So, ayan mga kapatid, that being said, so I hope dito sa ating discussion today, yung issue on reward, partly ma-discuss din po natin. Kasi nga, dito tayo nag-focus ngayon sa topic na yan. So, this is a live discussions with Q&A. So, feel free lang po na magtanong kayo or mag-interact as we continue. Bilang papuri sa ating Ama, sa Haliam 96 verse 7, ibigay ninyo ni Yahuwah kayong mga angkan ng mga bayan, ibigay ninyo sa Yahuwah o ni Yahuwah ang kaluwalhatian at kalakasan. Ito yung mga pinag-usapan dito mga kapatid na yung angkan ng mga bayan. Ang tinutukoy dito yung mga followers sa ating panahon ngayon, yung mga followers of Yahuwah and Yahushua mga kapatid. Meron tayong dapat ibigay. Anong ating ibigay kay Yahuwah? Anong ibigay natin? Sinabi dito mga kapatid, kaluwalhatian at kalakasan. So, ano ibig sabihin nito? Yung kaluwalhatian, yung mga papuri, mga pasasalamat. Kaya sa ating pagtipon-tipon lagi, we always make it a point na merong time for praises, testimony at pagpuri at pasalamat sa ating Ama. Kasi yun po ang sinabi dito. Ibigay ninyo kay Yahuwah. Okay? At pangalawa, sinabi dito, kalakasan. So, ano ibig sabihin dito mga kapatid na ang kalakasan? So, it speaks of our kaya, mga kapatid. Habang may hininga tayo, habang may buhay po tayo, mga kapatid, itong buhay natin dapat ialay natin o dapat gagastusin natin or gagamitin natin ang ating buhay para po kay Ama Yahuwah. So, ibig sabihin, kung meron man tayong mga activities or mga ginagawa na hindi naman talaga makabigay ng papuri o kalugod-lugod sa kanyang harapan, then we have to refrain from it. Kasi nga, ang sinabi po dito, kaluwalhatian at kalakasan, ating ialay, ating ibigay ni Yahuwah. So, ayan mga kapatid, Yahauha, na kapag ating bigkasin yan, Yahuwah. Okay, Yahuwah po ang Ama na ang kaluwalhatian at kalakasan ay ating ibigay araw-araw sa ating buhay at pamumuhay. Itong pangalan na ito ay talagang wala tayong duda, nasa pangalan po ng mga scriptural character. So, not a single doubt na magkaroon tayo ng doubt kung totoo ba yan kasi nandyan na sa mga titik ng mga pangalan din po ng ating mga scriptural character. Dito mo tayo kay Yahushua
Sinabi dito sa unang kapa, 1 Peter 3:13, at sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? So, ang pinag-usapan dito mga kapatid is, kung tingnan natin yung verse 12 po, ang pinag-usapan dito, the face of Yahuwah is against those who do evil. Yun po ang verse 12 po. Si Yahuwah po ay against, the face of Yahuwah is against those who do evil. Kaya sa verse 13 sinabi ito, at sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti. So, mga kapatid, talagang kailangan na tayo ay iiwas po. Yun ang ibig sabihin nito. Iiwas tayo doon sa mga gawain na mga masasama. But instead, maging masigasig po tayo, no? sa paggawa ng mabuti po. Okay? Bakit ganon? Kasi nga, si Yahuwah po, kalaban niya yung gumagawa ng mga masama. So therefore, iwasan natin yun. Kasi kalaban po natin si si Abba Yahuwah po ang ating kalaban. So at instead, kailangan masigasig tayo. Dapat maging excited tayo na ang ating gagawin po ay ang mabuti. So, mga kapatid na nakikinig dito ngayon sa Republish, ganito kahalaga na tayo bilang mga believer, talagang meron tayo dapat gagawin. Okay? Ano ang ating dapat gagawin? Gagawin po natin ang mabuti. Excited po tayong gagawa, susunod sa ano yung mga mabubuting gawa. Kasi yun po dapat ang makikita sa atin bilang ating new character o bilang ating new identity bilang mga Yahuwah and Yahushua believer. Kaya walang ibang makatulong sa atin upang matugunan natin ito kundi si Yahushua. Yahushan ayan. So kapag ating bigkasin ito, Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. And wala din tayong duda sa pangalan na yan kasi nakasulat po sa Matatyaw 1:21 na ang pangalan Yahushua, ang ibig sabihin po, he saves his people from their sins. So, ayan, ang ama, Yahuwah, ang anak po ay Yahushua. Purihin siya kasi sa pamagitan ni Yahushua, tayo po ay naligtas. As a review sa nakaraan, ito po yung mga na-discuss na po natin. And tapos na tayo dito sa question on divorce, baraka sa mga kabataan. Nandito na tayo ngayon sa wealth and kingdom rewards. Okay, chapter 19 po, 16 to 30 at napag-usapan na natin itong encounter with the rich man. 16 to 22 po, tapos na tayo sa nakaraang linggo. So ngayon, nandito tayo na sa difficulty for the rich to enter the reign. And then, rewards for living all. Bakit mahirap ba? Okay? Kasi nga, sa ating napag-usapan na, yung rich young man, hindi natuwa. Kasi ang sabi niya, anong gagawin ko para matanggap ko ang buhay na walang hanggan? So, ang sabi ni Yahushua, to enter life, sabi niya, kailangan i-give up mong lahat. Benta mo ng lahat, and then anong sabi niya? The proceeds bigay mo doon sa mga mahihirap. But the rich young man turned away sad. Bakit sad yung rich young man? Kasi nga super yaman siya at hindi niya kayang ibenta ang lahat at ipamimigay sa mga mahihirap. So kaya sinabi dito sa ating topic maya is difficulty for the rich to enter the reign. Bakit ba ang hirap? Okay? Talagang mahirap ba? Bakit ba mahirap? Merong mga dahilan yan. Pag-usapan natin today. Then rewards for living all. Okay? Yan ang ating tutukan. Wealth and reign rewards. Okay? So, ayan mga kapatid. Batay sa ating structure, we have discussed this before.
And so today we emphasize on this topic. We focus on difficulty for the rich to enter the reign and rewards for living all. Kasi nga, sabi ni Kapa, iniwan na naming lahat. Okay? Meron ba kaming matatanggap? Iniwan na namin ang lahat. Okay? So, yan. Let's look into the outline of the passage. Una, difficulty illustrated. May illustration dito. Halimbawa, camel through the needle's eye. Sa palagay mo, kaya ba? Ang camel, papasok siya doon kung gaano kalaki yung butas ng needle, doon siya papasok. Di ba? Impossible yan. So, letter B, the disciples question, can anyone be saved? Kasi hindi na makapasok yung camel doon eh. So, ibig sabihin, walang maligtas. Yan ang pag-intindi ng mga alagad. But siya may sagot siya. Possible only with aluwa. Oo, sa tao hindi kaya. Pero with aluwa, pwede yon. Then, rewards for living all. Okay, Peter's question, what is it for us? Lahat po ay iniwan na namin. So, ano ba? Meron ba kaming matatanggap? Okay, verse 27 po. Yahushua respond regarding rewards. May sagot po si Yahushua. Then, ano yung reward na pinag-usapan niya? Oh, sitting on thrones. Wow, exciting yan mga kapatid, no? The 100-fold rewards. Ano ba itong mga 100-fold rewards na ito? Kasi nga, sinabi ni Kapa, iniwan na namin ang lahat. Okay? So, sabi ni Yahushua, oo, meron kayong matatanggap. 100-fold rewards. Okay? And then lastly, ethical warning. The great reversal. Di ba? Familiar itong statement, no? The first shall be the first Last shall be the shall be last. the last, and the last shall be the first. The last shall be the first. Mga kapatid, maraming mga interpretation nito, no? Na hindi ko alam kung saan doon ang mga kung saan doon ang talagang nagbigay ng justice doon sa context. Pero ngayon, meron tayong bagong interpretation dito ngayon. Kasi noon, ito yung pag-intindi namin noon, ha? Yung mga nauna, Okay. oh, yun ang literal na pagtingin namin noon. Ewan ko kung gano'n din ang pagtingin ninyo. Na sino yung mga nauna na, yung mga old ones. Okay? Sila yung mahuhuli. Okay? Oo, yan po noon. Oh, yung Look mga forward po. oh, yung mga new ones ngayon na sila yung mga huli, but sila yung mauuna. Okay? So, ayun ang literal nga ang aking pagtingin noon at sinabi na ni Sister Lilita, Sister Mariam, oo nga, naturally ganun ang ating pagtingin. Pero tinitingnan nito, ang term nito is great reversal. Great reversal. So, sino yung totoong great? Okay? Is really the reversal. Okay? Meron na kayong kunting idea. We will proceed as your mind is now working on these things na we have given you as part of the introduction po. Okay, so ayan, dadako tayo ngayon sa ating reading po. We are going to read our passage for today. Okay, basahin po natin. Sino po yung gustong mag-volunteer na magbasa ng ilang mga talata po? Just unmute and then read the scripture for us. Ako po. Go ahead, Sister Jeanette. Sinabi ni Yahushua sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng aluwa. Nang marinig ito ng mga alagad, sila'y lubhang nagtaka at nagsabi, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Ngunit tiningnan sila ni Yahushua at sinabi sa kanila, sa mga taong ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa aluwa, ang lahat ng mga bagay
ay maaaring mangyari. Pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin?" Sinabi ni Yahushua sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo ng anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. At ang sinumang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa alang-alang sa aking pangalan ay tatanggap na makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming mga una na mahuhuli at ang mga huli na mauuna." Okay. Thank you very much sa pagkabasa ni Sister Jeanette, mga kapatid. So, nabigyan na po natin ng outline. Ngayon, nabasa na po natin. So, malamang sa ating mga pag-iisip ngayon, marami na tayong mga marami na tayong mga iniisip na mga ideas, no? As we continue po sa ating discussion. So, ayan, no? So that's a way to familiarize po, no? Na-familiarize na po natin yung ating passage kasi nga, ayun, nakapagbigay na tayo ng summary, outline. Ngayon, nabasa na po natin ng kwento. So now we are very familiar with the passage or with the topic that we are about to discuss. So let's continue. Una, pag-usapan natin itong difficulty nga, okay, sa nasabi na kanina. Difficulty illustrated, camel through the needle's eye. Paano ba ito? Ang laki ng ang laki po ng camel tapos dadaan po siya doon sa butas ng karayom. Butas na kasing laki ng karayom. So paano ba 'yan? Okay? Sa binasa na po, ito na yung ating nakita sa binasa na ni Sister Jeanette. Na sabi niya, nung tumalikod na yung rich young man, ito na yung sinabi ni Yahushua. Ang katotohanan ng sinabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Okay, 24, muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng alwa. So this is a metaphor po na binibigyan niya ng paliwanag. How difficult a rich young man to enter into the reign of Yahuwah. How difficult that is. So binigyan niya ng illustration kung anong mangyari sa kalagayan ng isang rich young man na sinasabi niya dito, no? Na yon, no? Binigay niyang illustration itong kamelyo nga. Mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Okay? Binigyan pa ng sagot dito na mas madali pa sa isang kamelyo. Okay? But sa totoong buhay, pwede bang mangyari ito, mga kapatid? Sa reality ba? Sa reality, ang isang kamelyo ba? Hindi po. Diba? So, kaya nga, it's really a metaphor. It's really a figurative speech o a figurative story, mga kapatid, na pinapahiwatig lang talaga how impossible. Okay? Kasi sa totoong buhay, hindi naman talaga makapasok diyan. Hindi talaga makapasok diyan ang kamelyo sa totoong buhay. Pero ginamit lang bilang halimbawa, pag-illustrate gaano kahirap, no? Makapasok ang mayaman doon sa kaharian ni Abba Yahuwah. So, ayan, no? Nakita ninyo gaano ka, ano yan, naka-emphatic yun po. Okay? Now, wealth and possessions are great hindrance in entering life. Okay? Ano sa palagay niyo? Bakit ba talagang hindrance? Batid? Bakit ba talagang hindrance ang possession o wealth and possession?
Mahirap tumalikod sa last. Hmm. Totoo, no? Mahirap tumalikod sa lust. The lust or what? The lust of the flesh, no? Kasi tatlong lust man yun, di ba? The pride of life. Ano ngayon? The lust of the eyes and the lust of the flesh. Okay? So, talagang mahirap kasi nga, when we talk about possession, more of earthly reality nga, no? Yung laman, yung pagkatao natin po. Okay, with my new book here, the books of Nazarene, no? Basahin ko itong dalawang mga talata. Verse 17 po. Let me read to you. Be upright in faith or in belief yourselves and teach uprightness and truth. Fear no man, especially the rich and the powerful, for they live in servitude to their possessions and position. You must carry the light to many, but few will be those who light the lamp of their lives from it. Yahushua is saying na, oo, dala natin ang ating ilaw, sabi niya, pero only few will be those who light the lamp of their lives from it. Verse 18 po, do not covet riches, for though few men possess them, all who do are not free, but are themselves possessed by their wealth. Exactly. Why? Because, sabi niya, because riches are the possession of a few. All seek them, even so are my words. Were they possessed by all, none would value them. Mga kapatid, ito po yung sinabi ni Yahushua batay dito sa Nazarene. Na sabi niya, even so are my words. Were they possessed by all, none would value them. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid na tayo, okay, alam natin ang kanyang mga salita, pero hindi natin nabigyan din ng Halaga. okay? Hindi natin nabigyan ng halaga. Kaya mahalaga yung sinabi ni Yahushua doon sa Matthew chapter 6 ba yan, no? You cannot serve two Masters. masters. So, possession and wealth can be one master who is really going to possess us. Okay? So, yun po ang sinabi dito sa Book of Nazarene, which is also in support to our topic this morning. So, sinabi dito sa verse 23 po, sa ating nabasa kanina sa verse 23, I say to you that it is hard. Sa ibang version sinabi doon, I say to you it is difficult for a rich man to enter into the reign of Shamayamo heaven. Okay? Now, now there's a connection po. Can we open to Matthew 5:18? There's a connection to Matthew 5:18 for every disciple of Yahushua. Anong connection dito? Kasi ang pinag-usapan dito is napakahirap. Ang mayaman makapasok sa kaharian ni Yahuwah, mahirap. Bakit may connection ito sa Matthew 5:18? Ano bang sinabi dito sa Matthew 5:18? For truly I say to you, until heaven and earth shall pass away, not an iota or not a dot will pass from the law until all is accomplished. So anong ibig sabihin yan? Kung ang pagpasok sa kaharian is mahirap para sa mayaman. So anong connection dito sa Matthew 5:18? Ng bawat titik o tuldok o anong sinabi ng Torah? Anong sinabi diyan? Dapat No wise pass from the Lord till Okay. all be fulfilled. so dapat ma-fulfill ang lahat. Mm. So what is the point? Obedience to the law. Oh.
ang rich young man, binigyan na siya ng sagot. Okay? Binigyan na siya ng sagot na yung idol niya, which is money, kung hindi niya i-give up yun, talagang hindi siya makapasok sa kaharian. So, anong punto mga kapatid? Yes, it is hard and it is difficult, but may paraan po. Nakita ninyo? Yes, yes. Okay? Kaya lang, dito sa reaction ng mayaman, pati pa ang mga apostles o ang mga disciples, nahirapan nilang makita. Intindihin. Hirap nilang makita anong paraan. Kasi nga, they were stuck with what the response of this rich young man. Okay? Tiningnan nila yung response ng rich young man on the point of view ng tao. Pero hindi nila tiningnan yung anong sinabi ng Torah. Na bawat titik o bawat anong sinabi ng Torah ay dapat mangyari. Kasi nga, that is connected to how we can enter the reign of God. Okay, so what is it para sa mga disciples? Ito yon, that his disciples should carefully listen to the Torah. Okay? Ano sa palagay ninyo? Sa 12, sino sa 12 mga kapatid ang wealthiest? Siyempre, hindi si Peter. Si Luke ba? He's a doctor? Ano po? Luke is not part of the Oo nga. 12 Okay, apostles sorry po. po. Sorry po. Hindi Okay. siya part doon sa 12 apostles. Hindi nga pala siya, no? Sino kaya? Mateo, tax Oh, bakit? collector. Victor. Okay. Sister Cheryl, bakit mo nasabi na mayaman si Mateo, tax collector? Bakit siya mayaman, Sister Cheryl? Meron siyang part dun sa collections niya palagi. Trabaho po. Okay? So may mga corruption din, no? Hindi So- po, hindi po in-state sa scriptures kung mayaman siya o hindi. But since tax collector that time, pag tax collector ka, may pera po talaga na involved. Oh, Kasi- 'di ba? 'Di ba yung pumunta si Yahushua, 'di ba nagpakain siya doon, 'di ba? Brother So, Dan, Judas ang sinabi dito. ano? Judas was the richest apostle. Oo, kasi siya ang may hawak sa pera. Opo. Siya ang treasurer, di po ba? Oo. So siya ang treasurer, so siya ang may hawak. Okay. Okay, those are good comments po mga kapatid. But dito sa libro na basa ko, na-affirm po doon sa sinabi ni Matthew. Sister Cheryl. Matthew. Matthew po, kasi tax collector nga. According sa nabasa ko na libro, dahil nga, siya yung pinaka-wealthiest kasi nga being tax collector, merong mga corruption nga sa panahon na yun. Okay. Oh. Okay. So, siyempre naman no, hindi pa siya naka-met ni Yahushua. Ginagawa pa rin niya yung, pero after na siya nagkaroon na ng relationship with Yahushua, hindi ibang story na po yun. Okay. So what is the meaning of the phrase? It is easier. Okay, balik tayo doon sa mga disciples. So, mga kapatid, ibig sabihin na dapat si Matthew sanang nagsalita doon. Pero tahimik man talaga si Matthew, di ba? Kapatid, tahimik man talaga siya. So, kaya si Kappa, no? Si Kappa ang nagbigay ng tanong kasi nga siya yung nag-represent ng buong apostles po, disciples. Okay, so what is the meaning of the phrase, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle? Ano kaya po than the rich man to enter eternal life or the reign of Yahuwah? Ano kaya ang ibig sabihin nito mga kapatid? Brother Dan, Go ahead, Sister Cheryl. kasi camel, wala siyang iluluk back. Wala siyang panghihinayangan. Which is the rich man, marami siyang iluluk back, marami siyang panghihinayangan. Mahirap po na matulog sa kalye. No.
mahirap hindi na mangyari yung mga nakasanayan na. Hmm. Kaya po nang nasabi yung, for me po, yun yung aking palagay, pagkakaintindi doon sa phrase na yun. Okay, Sister Cheryl, can you paliwanag ng konti? Yung camel, ano bang characteristic ng camel? Ano ba yan? Looking forward lagi or ganun ba yung sinasabi mo? Ang camel po kasi, kung saan mo i-lead, Ah, guide, kung saan mo papuntahin, doon siya pupunta. oh. Okay. Yes, ako no, wala akong experience dito pero that's a very good comment no kung yan ang nakikita ko lang no, mga kapatid, nakikita ko dito is kapag may mga digmaan noon, di ba? Mga war noon. Bloody yung war noon, di ba? Ginagamit po nila yung camel, di ba? As a shield, as a help no doon sa kanilang mga war na talagang bloody yan. So that is proven sa sinabi ni Sister Cheryl na kung saan siya i-guide, saan siya i-lead. Kahit paman kung danger po yun, talagang pupunta yan kasi yun ang direction na binigay sa kanya. So, hindi ko nakita yan, but that's a very good point, Sister Cheryl. Anybody else po? Merong ibang explanation dito? Camels were heavily loaded with goods and riders. They would need to be unloaded in order to pass through. Kaya tayo yung mga rich people, kailangan i-unload natin para makapasok. Okay, that's a good point, no? Lagi silang nagkakarga ng mga mabibigat, no? So kailangan natin i-unload just like the rich man, okay? Mga kapatid, doon sa aking nabasa, maraming mga interpretation pero I don't dwell so much on those. We keep it simple na lang, no? Camel is the largest animal in Palestine. So, going through the smallest hole, this is the eye of a needle, to illustrate how difficult or how hard it is for the wealthy to turn back to Yahuwah, or for the wealthy to know Yahuwah. So, ano man ang mga possible na mga interpretation, we put it on table, or we have said it already, mga kapatid, ko ano yung mga possible na interpretation. But I think to keep it simple, yun nga, the largest animal sa Palestine is camel, and then to pass through the smallest hole, talagang hindi man talaga siya makapasok diyan, but that is an illustration how hard and how difficult for a wealthy to turn back to Alua or to know Alua. So, isa itong malaking hamon sa mga makikinig sa Republish na kung dahil sa dami o wealth na meron kayo ngayon, yan po pala ay magiging problema, magiging hadlang po sa pagbalik loob ni Yahuwah o pagsunod kay Abba Yahuwah. At kanina nabasa na po natin sa the books of Natsarim, the books of Natsarim po, talagang nabanggit po doon na wealth possess. Sinong merong pera, talagang mag-possess po yung pera na yan kung saan siya nabilong. Okay? So, that's it. Now, tuloy tayo sa next point. The disciples' question. Kung ito ba yung reality, okay? So, ang tanong dito is, can anyone be saved? Ito po yung question. Okay? Can anyone be saved? So, ayan, titingnan natin kung ano ang sagot dyan. Now, mga kapatid, dito sa explanation ni Yahushua, naisip na ng mga disciples at talagang wala nang maligtas. Nakuha ninyo? Oo. Yun na ang kanilang understanding. Wala na. Wala nang maligtas talaga. So, what's the use? What's the purpose? Bakit pa pupunta dito si Yahushua HaMashiach na wala naman talagang maligtas pala? Okay?
Mga kapatid, hindi po yun ang tamang pag-iisip. Okay? Bakit po? Hindi yun ang tamang pag-iisip. So, yan ang ating titingnan. Verse 25. Nang marinig ito ng mga alagad, sila'y lubhang nagtaka at nagsabi, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? So, hindi lang mga kapatid, si Kapa ang nagsalita dito. Okay? Lahat ng mga alagad. So, what is Matthew doing here, mga kapatid? Dito sa verse na ito, nakuha ni Yahushua ang attention ng lahat ng mga Disciples. disciples. Mm. Kasi nga, talagang mag-isip ka, hala, ganun ba? So, what's it? Ano pa? Ano pa ang mahalaga? Di naman tayo maligtas pala eh. So, yun, no? Nakuha yung, naka-zoom in ngayon yung mga disciples, disciples, naka-zoom in ngayon doon kay Yahushua. At sabay-sabay silang sumigaw. Kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Okay? Lubhang nagtaka at nagsabi ang mga alagad, sinong kaya ang maligtas? So that means, mga kapatid, sinalin na rin nila ang kanilang Sarili. sarili. Okay? They included themselves. Kasi kung sasabihin nila na kasama sila doon sa maligtas, so hindi nila sabihin diyan. But sinabi niya, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Saying it in general, na saying na kasali sila, hindi rin sila maligtas. Okay? How do you describe the emotion and the response of the disciples and to Panic. whom they express it? Ano kaya nakita ninyo, mga kapatid? Panic. Yan po. Oh, Worried, panic, and ano. worried, panic. Okay? Nag-regret. May mga regret. Bakit pa? May mga regret. Mamaya, tingnan natin yung statement ni Peter, ha? May mga regret. Oh, parang sa statement niya, merong regret talaga yun. Okay? So, ayun, no? Nakuha na ni Yahushua ang kanilang attention at doon na-stir up ang kanilang emotion. Mm. Okay? Nung sinabi nila, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Valid talaga yung kanilang tanong. Napaka bullseye o direct to the point na yun ang tamang sagot at tanong nila sa panahon na ito. And which is really makikita natin sa ginawa ni Yahushua at sinulat din ni Matatiao. They were astonished, sa sinabi na ninyo, or amazed at what Yahushua said. In the Jewish mindset, wealth are a reward for their piety and can use it for almsgiving and leisure for the study of the Torah. Yun po yung iniisip po ng mga karamihan ng Jewish sa panahon na iyon. Na kung ikaw ay mayaman, yan po ay baraka po. Yan po ay reward po. O, di ba? Meron naman din po tayong mga evidences diyan sa Deuteronomy 28, di ba mga kapatid? Deuteronomy 28, 1 to 15. That if you obey, anong mangyari sa inyo kapag mag-obey tayo? Blessings. O, di ba? Grabe yung mga baraka darating sa atin. So therefore, in like manner, ang mga Jewish who are familiar of Deuteronomy 28, yun ang kanilang common understanding. Now, wealth are also a reward from obedience. Okay? So, but dito, anong nangyari ngayon? Kung yun ang iniisip ng mga karamihan ng mga Jewish, ano sa palagay nyo ang iniisip din po ng mga apostles? Okay? Kasi nga, si Matthew man lang ang mayaman doon, so all the rest ay mga mahihirap. So ano kaya ang mga iniisip nila? Hindi sila masave. Oh.
Kung ang mga mayayaman na pwede silang makagawa ng marami, they can do everything they can, one of which is giving alms to the poor. Okay? Kung hindi naman sila maligtas, kami pa kaya na mahihirap lang na wala kaming maibigay na mga tulong para sa mga alms giving and so on and so forth. So, kaya mga kapatid, talagang mas mabigat. Mas mabigat ang impact doon sa mga disciples kasi nga they felt themselves na they are marginalized, they are the disadvantaged compared dito sa mayaman na advantage. So, plus yung mindset nila na mindset ng mga Jewish na yung mayayaman ay reward po sa kanilang piety. Okay? So, kaya diyan napag-isipan nila na it is now impossible for one to enter the reign. So, dahil diyan nakasagot sila. Kung gayon, sino na ang maliligtas? Saying it with all the emotions, okay? With all the astonishment and doubts perhaps, nasabi na po nila sa panahon na yan. Okay? Who then can be saved? Ito na yung ating titingnan ngayon. The disciples are confused as well. Okay? So, wala rin sagot ang mga apostles. Disciples, wala rin silang sagot. Litong-lito rin sila. Kaya, nagtanong sila ng ganon. Now, Yahushua's response possible only with a look. Ito po yung sagot ni Yahushua. Verse 26. Ngunit tiningnan sila ni Yahushua at sinabi sa kanila, sa mga tao ito ay hindi maaring mangyari. Ngunit sa alwa, ang lahat ng mga bagay ay Mangyari. maaring mangyari. So, mga kapatid, tingnan natin itong may echo, no, itong words na kay Yahuwah lahat ay maaring mangyari. Can somebody read on this passage, no? I need 4 na mga reader po. Genesis 18 verse 4, somebody read on that. Job 42 verse 2, can also somebody read on that. Then Isaiah 40:28, one can also read. Then Jeremiah 32 verse 17. Sino pong mauna? Genesis 18:4. Pakinggan natin ano yung mga echoing message dito patungkol sa idea. Ang lahat, ngunit sa alwa ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. First reader? Mariela po. Mariela. Genesis 18:4. Genesis 18:4. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. Tama ba? Genesis 18:4 po yon. Opo, Genesis 18:4. Let a little Okay. Sige, skip muna natin. Thank you very much, Elia, for reading. Let's skip it muna. Proceed muna tayo sa Job 42. Let me check it. Job Okay? 42. I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Okay? Anong sinabi dyan, Sister Tessie, sa nabasa mo? I know that you can do all things possible, that no purpose of yours can be thwarted. Okay. So, you can do all things and no purpose shall be Of yours, thwarted. thwarted. So, ibig sabihin, lahat ng bagay ay magawa po ni Abayawa. Yahuwah. Mm-mm. Okay? So, yes. Next reader, please. Sorry, Sister Elia, can you go to Genesis 18 verse 14 po? Kulang po ng isang number po. 14. 18:14. Yan. Is anything too hard for Yahuwah? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Is there anything too hard for Yahuwah? Okay, it's about Sarah giving birth po.
So, ibig sabihin, walang mahirap na hindi Ah. magawa. Okay? Okay, mga kapatid na manonood sa Republish, Genesis 18 verse 14 po ang nabasa ni Sister Elia. Go ahead, sino yung magbasa sa Isaiah 40:28. Do you not know? Have you not heard? The Alua is the everlasting Yahuwah, the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Okay? He will not grow tired and weary. Okay? So ibig sabihin, kaya niyang gawin kasi nga hindi siya mapagod po. Wow! Amazing. Jeremiah 32 verse 17. Can somebody read that? And so, say you have made the Shamayam and the Arat by your great power and outstretched arm. There is no matter too hard of you. Okay. So Abba Yahuwah who has made the Arats, the Shamayam, and the Harats. Okay? There is no, ano yung sinabi ending part, Sister Mariam? There is no Hard. There is no matter too hard for you. Okay, there is no matter too hard for you. For the Okay? So mga kapatid, based dito sa mga apat na mga scripture references, totoo ba ang sinabi ni Yahushua? Ngunit sa Alua, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Totoo mga kapatid. Hallelujah. Oh, kan mga kapatid. Batay dito sa Genesis 18:14, Job 42 verse 2, Yesayao 40:28, Yeremiao 32:17, talagang magawa po. Talagang mangyari po. Sa tao, oo, hindi kaya sa tao mga kapatid. Okay? So, ano yung punto? Para tayo maligtas, para tayo makatanggap ng, para tayo makapasok sa kaharian ni Yahuwah. What is the point, mga kapatid? Sa tao, hindi kaya. Pero kay Yahuwah, kaya. Ano yung sabihin niyan sa atin, mga kapatid? In application sa ating buhay ngayon. What does it mean? Si Yahuwah lang ang makapagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang pabor. Kaya walang imposible na pag lumapit tayo at humingi ng kaligtasan, ibibigay niya sa akin. Okay? Pwedeng mangyari. Kaya mangyari yan sa tulong ni Abba Yahuwah. Okay? So, ibig sabihin, yes, ibig sabihin mga kapatid, yung ating human effort dito, mga kapatid, kung tingnan natin, yung Doesn't ating mean human at all. effort. Ano po? Is? Human doesn't mean at all. Kailangan talaga si Yahuwah. Yahuwah talaga yung kikilos, mga kapatid. Yeah. Tayo, okay? Tayo ay susunod lang. Okay? We just have to follow and obey Him, mga kapatid. Siya po yung, okay? Kung tingnan natin yung power at yung kakayahan, nasa Kanya po. Tayo ay just simply following, simply obeying, mga kapatid. So, ibig sabihin, there is now the shift, mga kapatid ha? There's now the shift of what we call na parang yung human effort ba na kung hindi ko ginawa yun, walang nangyari. We have to leave it out, mga kapatid. Kasi nga, kung nagawa man natin yun, dahil yun kay Yahuwah. So, kasi dito, ito mga kapatid, ito kasi mga kapatid yung emphasis ni Saul, Paul. Kaya gusto ni Paul na sabihin na ang kaligtasan ay favor lang kasi nga kung hindi favor, ang tao maging boastful siya. Okay? So tayo ngayon, wala tayong lugar na mag-boast, mga kapatid. Kasi nga, sa tao, hindi natin kaya ito. Hindi tayo maligtas sa taong effort lang po. Wala, hindi tayo maligtas. But through Yahuwah po, maligtas po tayo. Dahil makapangyarihan nga si Abba Yahuwah. So therefore, kung tayo man ngayon ay nasa kanyang mga kamay at nasa kanyang path, mga kapatid. This is now the real essence. Hindi tayo makapag-boast nga. Wala nga
place to boast dito mga kapatid kasi nga sinabi na sa tao hindi ito kaya. Nakuha natin? Hallelujah. So therefore, kung nandito man tayo ngayon, dahil yan kay Abba Yahuwah. Okay? So, that being said, I hope na-address po yung issue na yun. Yahuwah can do all things, breaking the power of the wealth, possessing the wealthy. He can break the barriers of sin and bring people to himself. Can I ask one more reader? Yaokanan 6:44. Itong napag-usapan natin, Sister Lita, yung isang araw. By the way, Okay. Brother Dan, Go ahead, Sister Tessie, go ahead. pwede ba natin sabihin na ito ang pinakamagandang teaching ni Paul? Yung Saved by Grace. Sa pabor. Ano yun? Pinaka Magandang teaching ni Paul na di natin ma-disregard na ma-save tayo sa pabor lang ni Abba Yahuwah. Mm. okay. You are clarifying issue on Paul saved by Mhm. grace. Okay? Mm-mm. Mga kapatid, merong tanong dito si Sister Tessie on Ephesians 2:8 po. Okay, ito yung ating explanation. Nabanggit kasi natin yung favor doon, okay? Nabanggit natin yung favor. Pero ang punto ko doon is on the issue na so that no one can boast. Yun ang punto ko doon, that so that no one can boast. So Ayun na nga, ibig Brother sabihin, Dan, okay lang yun. Pero hindi natin to kaya galing kasi ito kay Paul eh. Hindi natin pwedeng ito ang pinaka maganda niyang teaching para sa atin, sa mga believers ni Abba Yahuwah. okay. Let me clarify it. Okay, thank you very much for clarifying it, Sister Tessie. Ito yung punto ko dito. I am not highlighting yung kaligtasan by favor. Hindi po yun ang hina-highlight ko dito. What I'm highlighting is yung issue na no one should boast. Mm. Okay? Yun ang punto ko dito sa explanation. No one should boast. Yun ang gusto kong i-highlight doon. Bakit hindi tayo maka-boast? Okay? Not because what Paul said, but because of what Yahushua said na sinabi niya sa tao hindi kayang gawin ito. Mm. Okay? So therefore, kung tayo man ngayon ay nasa narrow path, kung nasa old path, kung tayo man ngayon ay nasa path na nag-obey tayo ng law or words of Abba Yahuwah, it is not because of our human effort, but it is because of the help of Abba Yahuwah, because with Him nothing is impossible. Mm. Balikan ko yung issue on grace po mga kapatid. Kasi yung grace po nga mga kapatid, yung saved by grace, okay? Hindi po yun ang whole truth. Okay? Saved by grace through faith. Hindi po yun ang whole truth. Mm. Truth po yun, half truth. Mm. Bakit po half truth yun mga kapatid? Is because yung faith na sinagsabi ni Saul doon is the absence of work po. Okay? Kaya naging half truth yun. Mm. Kasi yun na nga, all you have to do is put your faith. Okay? And then, Believe. put your belief, save ka na, once saved, always saved ka na. Yun po ang sinasabi doon ni Saul, mga kapatid. Okay? But, half-truth lang po yun. Kasi nga, sinabi ni Yahushua sa Yaokanan 3:33. Okay? Tama ba? Pwede natin basahin? Yaokanan 3:33. Anong sinabi ni Yahushua po, mga kapatid? John 3:33. Can somebody read on that to make some clarification and answer? He who received his witness has set his seal that Allah is true. Ay, sorry po. 36 po. 36. 36. He who Ah. believes in the Son possesses everlasting life, but he who does not obey the Son shall not see life, but Okay. the wrath of Allah remains in him. Ito po yung whole truth po, mga kapatid. Kay Saul po, mga kapatid, only belief.
ang favor natanggap mo na. Pero anong sinabi ni Yahushua, mga kapatid? Believe and Verse believe and what? John Obedient. 3:36. But who believes in the Son possesses everlasting life. But Hmm. he who does not obey Oh, malinaw mga kapatid, okay? Dalawa ang kailangan diyan. Believe and and obey. then you obey the Son. You obey the Son, meaning you obey the law, you obey the Torah. Kasi nga, Yahushua is the living Torah. Okay, malinaw ba mga kapatid? So, Kan. yes, half-truth lang yung sinabi ni Saul na saved by belief through faith. Half-truth lang po yun. At alam natin na there are 2.5 billion people in the entire planet who believe on that. Na ligtas ka by belief through tanggap mo na ang favor by belief alone. 2.5 billion people believe on that. Yes. And it's a lie po mga kapatid. Brother Dan. Hindi po yun ang sinabi ni Yahushua. Kasi sinabi, sandali lang. Ang sinabi po ni Yahushua is believe in the Son, believe in Yahushua, and obey Yahushua. Yun po ang sinabi niya para matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Go ahead, Sister Cheryl. Go ahead. May share lang po ako. Right. When I was in Dubai, meron po ako na-meet, pero will not mention kung ano po siya. So, ang tanong niya po sa akin, well, nagsishare po siya ng nagsishare siya ng scriptures. Sabi niya sa akin, pagka ikaw ba, yun sinare niya sa akin yung saved by grace. So sabi niya, once na immerse or na baptize ka dun sa kanila, so pinatawad ka na, so cleanse ka na. Sabi niya, pagka nasagasaan ka or namatay ka bigla, save ka na. So, ang tanong ko, kahit hindi ka nakapag-repent, ang sabi niya, save na kasi nung nabaptize, cleanse na nga. So, nag-repent na yung repentance. So, sabi ko, day by day, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pagka namatay tayo ng flash, yung bigla, hindi tayo kapag-repent. Okay. So, paano yun? Save tayo. Yun yung sagot niya na, once you are saved, you will always be saved. Yun sa mga Christian, ganyan. Okay. Yes. Familiar kasi nga yung mga teaching na yan, Sister Cheryl. At yan, nakabata yan doon sa Ephesians 2:8 nga. Kasi nga, natanggap mo na yung favor kasi naniwala ka na. Then doon sa Romans chapter 3, sinabi na ni Saul doon na the righteousness of Allah has now come upon you through belief in Yahushua. Okay, so ayun na nga, napakatindi yung lie na yan kasi hindi naman talaga yun ang tinuro po ni Yahushua. Ang tinuro po talaga ni Yahushua is believe in the Son, believe in Yahushua, and obey His commands. So, ang sagot ko sa inyo is, in the first place, yung conversation na yon, sister, is, in the first place, mali naman talaga yung understanding about salvation doon. So, so hindi natin makonect dito sa ating journey ngayon. Nakuha mo, Sister Cheryl? Yes po. So, hindi natin makonect sa ating journey kasi ang ating journey ngayon is we repented po. Okay? At ang ating journey ngayon is hindi tayo naniniwala na believe lang. Ang ating journey ngayon is talaga believe and obey po tayo. So, nabalik na tayo ngayon sa kanyang Torah, nabalik tayo sa kanyang
narrow path and then the old path, nandito na tayo ngayon. So, sa akin, hindi ko ma-connect yung question kasi nga iba man yung level of understanding noon, okay, na nasa katuruan pa tayo ni Saul kaysa sa atin ngayon na nasa katuruan na tayo ni Yahushua. Okay? Go ahead. Sino yun? Si Brother Desmond? Go ahead. Ako yun. About this, the grace na yan is talagang unang-una hindi yan salita ni Yahushua eh. Hmm. Never siya nagsabi ng ganyan. Kailangan mag-connect tayo doon sinabi ng Father at Son. Hmm. Napakasimple lang po yan. Everything na sinasabi ni Paul, like yung sinabi niya sa 1 Corinthians 7, ano yan? 25. Sabi niya dito, I have no command from the Master, but I give a judgment as one who by Yahuwah mercy is trustworthy. Only know doon, no? Lahat ng komanda yung sa kanya. Bakit siya Grabe. sasalita ng gano'n? Diba? Ano talaga niya eh. Ever since talaga liar yan eh. Hindi mo dapat paniwalaan yan. Tama. Ang laki na ng natin. Sinimulan natin sa katuruan yan. Hindi na babalik si Yahushua. Yung pinaringgan niya dyan is false talaga. Nagparinig na siya dyan eh. Siyempre hindi niya pwedeng itukoy kung sino yan. Kasi kung gusto tukoy yan, nung parang sa 12 disciples, sinabi na niya ang mga pangalan. Kung kay Judas pa, hindi nga niya sinabi. Kay Paul pa, di ba? So, hindi siya ganon. Gusto niya magsaliksik tayo eh. So, everything na lahat ng tinuturo niya, yun ang command niya. Kung may commandments, kung mahal mo ko, ganun lang kasimple ho yan eh. Para wala tayong, di ba, yung conversation na gano'n. Pero pag-aralin talaga yung salita ni Yahushua at yung sinasabi ni Paul, malayo. O brother, sister, malayo. Thank you very much, Brad Desmond. May na-post ako doon sa ewan kung nakita na ba ninyo, na-post ako doon sa Assembly of Yahuwah Philippines. Hindi po sa ating group chat, no? But na-post ko doon sa Assembly of Yahuwah Philippines yung Paul versus Paul. Nabasa na ba? Nakita na ninyo? Can I hear feedback po kung sinong nakakita na? Paul versus Paul. Okay, wala, hindi kayo nakakita. Nag-post ako ng video doon sa Assembly of Yahuwah Philippines. Hindi po sa group chat, ha? Doon sa Assembly of Yahuwah Philippines po. Meron akong video doon na post, Paul versus Paul. 1 oras po 'yon na walang explanation yung mga verses, but binasa lang yung verses. Isang verse kasalungat sinabi ni Saul, then isang verse sinabi ni Saul pero magkasalungat sila po. So, I hope na makita nyo yon, or perhaps I would share it sa group chat na lang para makita nyo agad yung 1 hour na video. 1 hour na video na Paul versus Paul. Talagang magugulat ka na sinabi ni Brother Desmond na napakarami doon. They really contradict. At one point, sinabi niya, huwag mag-boast. On the other point, sabi niya, nag-boast siya. On one point, sinabi niya, do not covet. On the other point, sabi siya, I covet. Okay? So, talagang napaka-evil, mga kapatid. Itong mga sinasabi o sinusulat ni Saul dyan. Kasi nga, noon, hindi natin nakita yan. Pero ngayon, pinakita na ng Rook yan. So, okay, that being said, na sidetrack tayo doon, but my only point here, let me go back to the point. My only point here is, I am not highlighting grace po. Okay? I am not highlighting favor. Okay? But I'm highlighting na tayo ngayon, na tayo ay namumuhay at sumusunod kay Yahushua, mga kapatid. Kung tayo may nakasunod sa Kanya, hindi yan po dahil sa ating human effort po. Hindi po. Dahil po yan sa tulong ni Abba Yahuwah. Kasi nga, kung sa ating human effort lang po, yes, impossible. Hindi natin kaya po. Maglakad dito sa new path,
dito sa old path. Hindi po natin kaya yon. But with Yahuwah po, working in us, kaya niya pong i-break ang power of the world possessing us. Kaya niya pong i-break ang barrier of sin and bring us unto Himself. Can somebody read on this? John 6:44 po. Can somebody read? No one is able. Cobra Go ahead. 44, John 44. No one is able to come to me unless the Father who sent me draws him, and I shall raise him in the last doom. So mga kapatid, this confirms the fact. See? Kaya po ni Abba Yahuwah yan. At sinabi po dito sa 44, no one is able to come to me, Yahushua, unless the Father, Yahuwah, who sent me, draws him. And I shall Draws raise him. Mga kapatid, no amount of words na ating marinig po dito sa ating mga paliwanag will convince anyone to draw near to Yahushua instead of drawing to Saul or Paul, mga kapatid. No element of words can be said here and done apart from Yahuwah drawing that person to Yahushua. Not to Saul po, mga kapatid. Drawing that person to Yahushua. Walang mangyari po, mga kapatid, apart from Yahuwah. Kaya dito sinabi, very powerful po, mga kapatid. Sa tao, hindi kaya ito. But with Abba Yahuwah, kaya niya po. He can draw us closer. He can draw us to Yahushua so we can know Yahuwah. Kasi nga, Yahushua is the way. Okay? So, ayan. Malinaw, mga kapatid, ang kaniyang katuruan dito. Wow, napaka-lively po ang ating Yada Yahuwah. Lively po ang ating totoong lively nga. Okay, let's proceed. Dito sa sunod na slide, Peter's question, what is it for us? Sinabi po dito, pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa inyo. Ano naman ang makakamit namin? So, what is the point here, mga kapatid? What is Matthew, the writer, doing here? Yung mayaman, tumalikod na po. Kasi hindi niya kayang ibigay ang lahat. Ngayon, si Kapa, nagsalita siya. Sabi ni Kapa, oh, kanina, sinabi ng lahat, paano maligtas ang lahat? Paano maliligtas? Ngayon, sinabi ni Kapa, in behalf sa lahat, narito, iniwan namin ang lahat. Sumunod kami sa inyo. Ano naman ang aming makakamit? Oh, what is the point, mga kapatid? Parang sigurista si Peter Assurance. na anong merit ang makakuha sa pag-live ng lahat sa Okay. pamilya niya. Ganon. Sigurista, yes. Wanna make sure kung worth it ba? Worth it ba ang aming pagsunod sa inyo? Kung siya, hindi niya kayang iwanan, ha? Tinan nyo, ha? Please follow the line of thought, ha? Kung hindi niya kayang iwanan ng lahat, look, narito kami. Mga kapatid, nakuha ninyo yung point ko? Pinakita ng writer, Matthew, Yes. hindi kaya ng mayaman, tinalikuran niya kasi hindi niya kayang ibigay ang lahat. So ngayon, Kapa is saying, hey, what about us? Binigay na namin ang lahat. O, di ba? Nakuha ninyo? So, sabi niya, look, we have left everything and followed you. What is the point, mga kapatid? Kung yang man, hindi niya kayang ibigay ang lahat, pero kami, kaya namin ibigay ang lahat. Pero, Ano ngayon? Parang ganun. oh, yun. Ano ngayon?
Anong mapapala namin? Okay? You see the point here, what's going on? Mm. What is the point, the story, and the query of Peter here? If the rich man cannot follow you for his wealth, but here we are following you. Ano po yung punto dito mga kapatid? Ano yung problema ng rich young man kung bakit hindi niya kayang ibigay ang lahat? Ano yung problema niya? Starts with letter I. Anong word yon? Idol. Idol po Idolatry. ang problema. Mm. Pero let me ask you this question. Oo, issue doon ay idol. Ngayon, let me ask you this question. Ano sa palagay nyo? Pag sabi ni Kapa ganito, wala kaya siyang issue ng idol dito mga kapatid? Let me say it again. Kung ang issue ng rich man is idol po, hindi niya kayang iiwan. Idol po yon. Pera, naging possession, naging idol niya po. What about Kapa? Nung sinabi niya, iniwan na namin ang lahat. Kami ay sumunod sa inyo. Anong meron sa amin? Will there be an issue of idol here mga kapatid? Self Yes, niya. Self. Self niya. Kasi iniisip lang niya anong mangyayari sa kanya. Anong ang self niya ang iniisip niya. Okay. Any answer from others? Meron din, but ang love niya kay Yahuwah, yun ang nagpatigbabaw ba? Yung Okay. Ang kanyang pagmamahal ang overpower sa lahat. Ang pagmamahal ni Kapa kay Yahuwah ang nag-overpower sa lahat. Pero bakit niya sinabi na meron ba kaming will there be something good? May mapapala ba kami? Mayroon ba kaming matatanggap para sa aming ding pag-give up sa lahat? Nag-ano siya ng reward. Okay. So, ayun, no? Thank you very much, no, sa inyong mga interaction po. Yes. Tinatawag po ito na delusion of grandeur po. Delusion of grandeur. For their ambition for power. There is really the ambition for power po. Okay, can somebody read on this? Matthew 1:18. Anong sinabi po ng Matthew 1:18? And then Matthew 20:21 to 20 to 21 po. Can somebody read on that? Matthew 1:18, bro. Yes, go ahead. But the birth of Yahushua Messiah was as follows. After his mother Mariam was engaged to Yusuf, before they came together, she was found. Sorry po, 18, Matthew 18 verse 1. 18. 18 verse 1 po. 18. Can somebody read on 20 verse 20, 21? 18 verse 1, bro. Okay, go ahead. In the Talmudim came to Yahushua saying, who then is greatest in the reign of the Shamayim? He's talking about the greatest in the Heaven. Shamayim. The apostles, or the disciples were asking, who is the greatest in the Shamayim? Okay, 20, 21. Nang magkagayoy, lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hininging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, anong ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa inyong kaliwa, sa iyong kaharian. Okay? So mga kapatid, nasa chapter 19 na po tayo. Okay? Tapos na po sa 18, then papunta pa ng 20. So this is really an issue po mga kapatid. Delusion of grandeur. Their ambition for power po. Sa 18 verse 1, sinabi ng mga Talmudim, sinabi ng mga apostles, sinong maging great sa inyong kaharian? See? Hunger for power po. Okay? Oh, yeah, you're right. Then dito sa ang isang mother, what would like one of the son will sit at the right, son, and the other will sit at the left of Yahushua.
So, mga kapatid, ito ay reality sa panahon na yon. But the disciples can't let go of what? Ano yung hindi ma-let go ng mga disciples? Well, anyway, Kapa lang nagtanong dito. So, ano yung hindi ma-let go ni Kapa? Or sabi ni Kapa, sinabi ito kasi in behalf eh. Di ba? We. So, Kapa is speaking in behalf. Okay? Sige, ano yung hindi ma-let go ng mga apostle o mga disciples nung tinanong nila ito? Okay? Which is, yun ang kanila pong idol, mga kapatid. Self, ano po ba? Okay? Ito po yun. Self, Disciples' new idol is self-congratulation. self-congratulation po. Okay, let me say it again. Kung ang rich young man, ang idol niya po, which is, Yung well, kayamanan. hindi niya kayang ibigay po. Okay? Doon nag-sum up ang first commandment to the fourth commandment. Hindi niya kayang i-give up yun. So, yun, hindi siya sumunod. Ngayon, ang mga apostles, disciples rather, sumunod kay Yahushua, willing to give up everything, okay? Pero may iwan pa ring idols. Ay, yung idols na yon, ito yung new idol po sa kanilang buhay. Yung self-congratulation. Okay? So, ayan, issue on reward. What then will be for us? Anong meron para sa amin? This is answering the question of a real human situation. Real human issues po. Na tayong lahat, meron talagang tayong mga human tendency po. Okay? The topic here is really about rewards, mga kapatid. Okay? Yahushua respond regarding rewards, verses 28 to 29. Ano itong mga rewards na pinag-usapan ni Yahushua? Sitting on the throne. See? Yung mother kanina, nag-uuna-una siya na one will sit on the right and the left. Pero kay Yahushua, may plan na po yan. That they will be given 12 thrones. They will be given 12 thrones. Okay? Another is 100-fold rewards. Mababasa natin yan sa 29, mga kapatid. So, that being said, let me read. Verse 28, sinabi ni Yahushua sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ang pagbabago ng lahat ng mga bagay kapag uupo na ang anak ng tao sa kaniyang maluwalhating trono. Kayong mga sumusunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. Okay? 29. At ang sino mang mag-iwan ng bahay ng mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, ama o ina, mga anak o mga lupa, o kasama pala ang lupa ha, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaang ulit. See? 100-fold mga kapatid. At magmamana ng buhay na walang hanggan. 100-fold ang tatanggapin niya. Kung iiwan niya ang ama at ina, ano yung sabihin ng 100-fold? Meron siyang maging kasama na ano? Okay? Ang ama niya, iniwan niya. Meron kasama siyang maging 100 na ama. Iniwan niya ang kapatid. Magkaroon siya ng kapatid na 100-fold pa. Babae at lalaki and so on so forth. Okay? Yun po ang reward na pinag-usapan ni Yahushua. But more than that, anong reward pinag-usapan niya? Magmamana ng buhay na walang hanggan. Pero kay Saul, mga kapatid, ano yung reward na pinag-usapan niya? Iba, mga kapatid. We will not discuss it here kasi hindi na ready yan. But ang point natin is, ito yung reward na pinag-usapan ni Yahushua. Hindi ito nabanggit doon sa ating white throne judgment discussion. Pero dito nabanggit ni Yahushua, mga kapatid, batay sa mga talata na ito, na ang 12, they will be given 12 thrones and they will be judging, they will be ruling the 12 tribes of Yasar-al. At sinasabi dito, ang lahat na nag-iwan
ng mga ama at ina, kapatid, and everything, pati ang lupa, okay, mga kapatid, will receive 100-fold. So kung tingnan natin, kung iniwan mo ay 1 hectare, wow. Okay, if you take it literally, kung 1 hectare ang iniwan, 100 hectares. wow. So ganun mga kapatid ka, grabe yung reward po na ibinibigay ni Abba Yahuwah sa atin. At more than that, yung magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito yung pinaka-the best na magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, when Yahushua sit on his throne, he assigned leadership and judging to the 12 apostles to rule over the 12 tribes of Yasharal. That is why there should only be how many apostles, mga kapatid? 12 apostles. Pwede bang isali si Saul, mga kapatid? Hindi Hindi pwede. na po. Wala siyang lugar, mga kapatid. Bakit wala siyang lugar? Revelation 21, 12 to 14 po. Nakasabi dito, affirmed by Yahushua here, 12 apostles only po, mga kapatid. Mga kapatid na nakikinig ngayon dito who are still defenders of Paul or Saul, mga kapatid. Walang lugar si Saul doon sa judgment or reward ni Yahushua po, mga kapatid. Bakit wala siyang lugar? Kasi hindi siya totoong apostle. Walang sinabi si Yahushua na 13 apostles. Wala. 12 lang po ang sinabi ni Yahushua, affirmed by Yochanan, Revelation 21, 12 to 14. So bakit ba pinipilit pa ng mga defenders of Saul na dapat i-include si Saul? Na hindi man 13 ang sinabi dito. Kasi para sa Yasharal, mga kapatid, very significant po yung 12 number. 12 tribes. Okay, the 12 tribes, Yeah. 12 months, the 12 apostles, mahalaga po mga kapatid yung 12. So kaya huwag na nating dagdagan. Mga defenders of Saul, wala si Saul dito. Only 12 apostles. Added to this, you will inherit eternal life. Paano? Sabi niya, by entering into it. Let me say it again. Yung pagtanggap natin sa buhay na walang, yung ating pag-inherit, ay ang ating pagmana sa buhay na walang hanggan, paano yan? How Process. You enter through it po. And entering through it is walking on the path of obedience po, mga kapatid. Okay? So, ayan. Balik tayo doon sa question ni Sister Cheryl kanina. Wala tayong moment, mga kapatid, na we live a life na parelax-relax tayo. Hindi. Wala tayo dyan, mga kapatid, sa ating journey ngayon. Nasa journey tayo, mga kapatid, na we are on the narrow. Okay, we are on the old path po tayo. And we enter through it po. We walk through it daily po. Yan po ang ating journey ngayon. So, ayan, as long as nandyan ka sa path na yan, wala kang problema. Okay? Kung lumabas ka sa path na yan, problema mo na yon. Okay? So, ayan. Ethical warning po. Ano yung ethical warning? Ano sinabi ng verse 30? Ngunit maraming mga una na mahuhuli. At ang mga huli ay mauuna. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Brother Dan, Go ahead, sister. pagkakaintindi ko rito, ang mga Jewish religious leaders noon, ng mga Pharisees at mga Sadducees, ay sila ang first na nag-aakala na sila ang masave. Underestimated nila ang mga Gentiles na noon na hindi ma-save. Pero dahil rejected nila rejected nila si Yahushua, binigyan ng chance ang Gentiles to be saved by believing in Yahushua. For itong sinasabing first dito, akala ng mga Pharisees sila ang mga first, pero sila pala ang last dahil rejected nila, at ang maging ang last ay ang mga Gentiles. Pero makikita natin ngayon na magiging first ang mga Gentiles
at mahuhuli ang mga Jewish Israel. recruiters. Oo. Aha. Okay, I got your point, Sister Tessie. Thank you very much. Meron pa bang ibang paliwanag? Brother Dan, Why, Sister Cheryl? ang pagkakaintindi ko doon is yung mga nauna Aha. na huli, yung mga na-input, na-feed ng mga maling katuruan, kaya sila mahuhuli dahil magre-renounce sila. So whereas yung mga nahuli is naandun na sa tamang katuruan, tamang pananaw, tamang pagsunod, tamang pagkilala, kaya nandun sila sa hunahan para i-announce sa nasa hulihan. At Okay. yung sinabi ko kanina, share lang po sa akin yon. It is not applicable for me po. Oh, okay, thank you very much. You have a point there. Thank you very much. Okay, mga kapatid, maganda itong interaction natin dito ngayon. Now, due to lack of time, no? Ito natin ang titingnan ngayon. The principle of reversal or rules. Okay? Reversal po. Anong pinag-usapan? Okay, kindly ready po kasi medyo marami tayong basahin dito. Anong pinag-usapan ng 20 verse 16? 20 verse 16 po. The last shall be the first, and the first shall be the last. For many are called, but few are chosen. Okay? Magkaiba ba? Sinabi diyan, many are called, but few are chosen. Yan ang sinabi. What about sa verse 27? And Whoever whoever wants is to be the first. among you, let him be your servant. Who wants to be the first, let him be your Servant. servant. Yan po nakasabi sa 27. What about sa 18 verses 1 to 5? Ang pinag-usapan diyan is if you wanna be great, ano dapat ang gawin? Live like what? Child. Live like a child. Ito, if you wanna be great, learn to be a servant. Dito, if you wanna be great, sabi niya dito, learn to live like a child. Okay? Live like a child. So mga kapatid, ano ibig sabihin nito? Humbleness. So, reversal of roles. Reversal of roles po ang pinag-usapan dito. Roles. Yung role ba, paano pag Tagalog niyang role? Brother Desmond, Sister Jeanette, ano ang Tagalog ng role? R-O-L-E-S. Roles. Reversal of roles. Okay? Sa Japan, yakuwari. Aha. Japanese, yakuwari. Yakuwari sa Japanese. Okay? Sa Tagalog, ano ba ito? Roles. Yung Gampanan. Ano ba yun? Katungkulan. Brad? Katungkulan. Okay. Katungkulan. Katungkulan, okay? Reversal ng katungkulan or binaliktad po ang katungkulan. So, kaya sinasabi ito mga kapatid, great reversal. Meaning, malaking parang nabaliktad po yung katungkulan. Ibig sabihin, yung mga katungkulan ng mga taong nag-surrender sa lahat. Okay? Yung mga taong nag-surrender ng lahat, 'di ba? Wala na sila para sa kanila, 'di ba? But nagkaroon sila ng reversal ng katungkulan. Dahil wala na sila sa kanila, naiwan na lang lahat, and yet reversal na katungkulan is binigyan sila ng greatest reward. Halimbawa, ang mga 12 disciples. Totoo naman sinabi ni Kapa, iniwan na namin ang lahat. So as a result, binigyan sila ng reversal na katungkulan. Anong katungkulan ng mga 12 apostles? Ito. Mga kapatid,
Wow! Napaka-sarap, napakaganda mga kapatid na among the Yasaral, 12 apostles, binigyan sila ng ganon na responsibility. Sila yung mag-rule. Sila po yung mag-lead ng 12 tribes of Yasaral. That is a great role mga kapatid. Malaking katungkulan po yun. At dito sa mga kabataan, sinabi dito na if you wanna be great, sabi niya, learn to be like a child. Because if you live like a child, mga kapatid, there is a great reversal. Okay? Na bigyan ka ni Aba Yahuwah ng mas greatest na opportunity or katungkulan doon sa kanyang paghari sa darating na panahon. So, yan mga kapatid, yan pala ang ibig sabihin noon. It doesn't talk about sino yung nauna kasi yun nga ang pag-intindi ko rin noon. But yeah, it's about who is willing to give up everything. So wala na siya. But at the end, siya na yung magiging number 1 doon. Bigyan siya ng greatest na responsibility doon. Ngayon, sino yung namumuhay na para siyang bata ngayon na inaapi siya and so on and so forth. Okay, namumuhay siya ng parang katulad ng bata, but sa darating na panahon, Yahushua will give him or her that reward. The greatest reversal po. Okay? So, meron pa tayong natutunan mga kapatid? Hallelujah. Yahuwah po mga kapatid. Hindi yun ang natin noon, but through the rook mga kapatid, binigyan tayo ng better understanding. So, ito na yung napag-usapan natin, wealth and the rewards. Ito mga kapatid, sinabi na dito kanina sa Natsarim, only few have the wealth. So, hindi na lang mag-desire na magiging among the few. Few lang nga ang magkaroon ng wealth kasi nga napakatindi kapag merong wealth pala, no? Okay? And then, kung wealthy ka naman, at least alam mo na ngayon kung ano yung magiging outcome kung wealthy ka man halimbawa. So, rewards, no? Ito mga Brother rewards. Dan, Yes, sister, go ahead. may nagsabi sa akin na hindi naman porket mayaman ay walang eternal life kasi si Abraham nga at saka mga iba pang mayayaman sa Bible ay rich sila pero na-save din sila. Yes. Hindi nasa iyo na kung hadlang yung Okay, kayamanan mo. So we are not tama. Thank you for that. We are not making a generalization po mga kapatid. We are not making a generalization na lahat ng mga wealthy ay hindi makapasok sa kaharian. Hindi po. Kasi nga sa nasabi na kanina, sa tao hindi kayang gawin, but with Yahuwah, if we trust Yahuwah, work with Yahuwah, okay, kaya natin gawin po ito yan. Hallelujah. Hallelujah. Okay, rewards, okay? Sa kaya Yahushua mga kapatid, may rewards po. Pero hindi katulad ng mga sinasabi ni Saul na mga rewards mga kapatid. Kaya Yahushua, yes, may reward po. Kung ano man yon, siya na po ang nakakaalam kung ano yung mga great rules reversal po. Kung ano yung ibigay niya sa atin na mga reward, siya na po ang nakakaalam kung ano yon. But meron po. But higit sa lahat, yung reward po ng buhay na walang hanggan. This is part of the inheritance po that we receive. Okay, so that being said, meron ba kayong mga other comments? Reflection po batay sa overall na ating na-discuss today dito sa ating pagtipon-tipon. Any comment before we end? Bro, ano lang bro ba? Na-mention talaga ni Yahushua no na walang relihiyon talaga. Ano lang 12 tribes yung hinahanap. May Yes. Walang Yadayo. relihiyon. Okay. That's true. Okay. Anybody else? Go ahead, Brad. Topic natin kanina is okay, nakaramdam ng galit eh. With the cause. May cause kasi parang sometimes hindi lahat dito naniniwala sa ruwak ng power niya eh. Gaya nga sinabi ko noon, only the ruwak, yung power niya. Ako niwala sa power niya.
how many times na nangyari sa akin yan eh. Sa miracle, lahat, sa knowledge na binigay niya. Pinakita niya talaga sa akin, kaya nalid ako sa katotohanan. Kasi yun ang hinihingi ko parati, katotohanan. Yung dati ko pininiwala, nilaglag ko yan. Nilaglag ko, kumbaga, tinapon ko yan. Nagsimula ako muli. So kinakailan, through His Ruach, the power of Ruach, maniwala ka, lahat ng knowledge na ibibigay sa iyo eh. Kaya yung puso ko na dati napalitan through the knowledge na binigay niya yun sa scriptures. Kaya nalaman natin katotohanan. Yung usapan natin about doon sa yung camel and the rich man. Ako niniwala ko kaya ba't ginamit niya yung camel? Kasi may purpose yung ba't niya ginamit yung camel. Camel represents I mean ang camel is ang character to is nag-obey siya sa kanyang master and then carries the water when he travel niya sa disyerto. So alone kaya niya mag-survive. It represents the symbol of life compared to the rich man na hindi niya kayang dalhin yun. Itong life na symbol of water, sa journey mo, you could survive. At the end, you will see. But yun ang naramdaman ko eh. So, itong travel natin, itong journey natin, ito napakalaga. Kung sino talagang pipiliin na paniniwalaan mo through the power of His Ruach. So, wala na bang ibang ruwak dito kundi si Yahuwah, Aba, through His Son, Yahusha. So, kinakailangan mag-rely tayo sa lahat ng ating gagawin. Ano pa yan? Malit pa yan? Lahat talaga, everything. Diba? So, ako, yun ang na-experience ko sa buhay ko sa buhay namin Yun lang ang binago talaga. So, yung mga bagay na to, nakatun talaga kami sa kanya. Lahat ng power niya na nangyayari sa amin is through Him. Yun lang po. Yahuwah. So purihin ang Ama, mga kapatid, sa highlight ni Brother Desmond. Brother Desmond, hindi ko napansin yun, no, na ganun pala ang role, no, ng kung bakit kung bakit sa lahat ng mga animals po. Bakit po ang nabanggit ni Yahushua ay camel? So may dahilan pala. Okay, according sa napaliwanag mo na talagang makasurvive siya doon sa disyerto, which is yun talaga ang nature ng ating journey ngayon, speaks of Yahushua as well as the water, the living water po. Okay, so that being said, magandang lesson yun mga kapatid para sa ating lahat, no? Na stick tayo lang kay Rook of Yahuwah mga kapatid, kasi kung napansin niyo sa ating Anti-Messiah Part 1, Part 2, Part 3 po, we are on a war mga kapatid. Rook of Yahuwah is in war with the spirit of Anti-Messiah mga kapatid. So, ibig sabihin, baka nakikinig pa tayo sa mga kapatid sa spirit of the Anti-Messiah. So, mag-ingat tayo dyan. Meaning, kapag tayo nakikinig sa spirit of Anti-Messiah, ibig sabihin, we are still following the writings or the sayings of Apostle Paul, of Paul, mga kapatid. So, ingat tayo dyan kasi nga, we are not following the spirit of Anti-Messiah, but we are following the Rook of Yahushua, the Rook of Yahuwah. Yun po ang ating sinusunod lagi. So, ayan, para hindi tayo malito, okay, talikuran na po natin yung spirito ng Anti-Messiah, mga kapatid. Talikuran na po natin yon. Renounce na po natin yon. If you have not done it, renounce po natin yon. Declare po natin, the Rook of Yahuwah is what we needed. Kasi siya po yung magturo sa atin sa ating journey ngayon. All esteem and praises to Abba Yahuwah. Anybody else would like to make comment before we end? Okay, mga kapatid, napakaganda ng ating truly nga, for the first time siguro I would say, napaka-lively nga ang ating discussion today. At magdadalawang oras na higit, mga kapatid. But I hope na itong ating mga napag-usapan dito ngayon on wealth and rewards. At kung ano yung mga specific things that we discuss na hindi na plan, mga kapatid, pero lumabas siya dahil may nag-control sa atin, the Rook
of Yahuwah and Yahushua himself as the only rabbi. Itong lahat ng mga nasabi dito is with a purpose, is with a reason. Pakinggan po natin anong sinasabi niya sa atin. Sa ating pagmuni-muni, as we have reflected and as you listen to this video republished, may Yahuwah speak to us and indeed lead us that with salvation, okay mga kapatid, with entering into eternal reign with Abba Yahuwah, with receiving eternal life, mga kapatid, sa tao hindi magawa ito. But with Yahuwah working in us and through us, walang imposible po. All esteem and all praises to Abba Yahuwah and Yahuwah Barak all.